sitwasyon They expect sown more into than your you heart. expect. The more that you sow many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved Pastor, Pastor Walter Sabor. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Very powerful yung opening prayer natin. Matindi ang apoy ng pananalangin. And of course, our worship is beautiful. Napakaganda po na tayo po ay sama-sama talaga na sumamba. Kaya I encourage all our EIG family na kapag Friday po ay maganda pong sumabay online, pero mas maganda po na kung wala rin lang kayong ginagawa sa bahay ninyo, ay you must be here because ang personal po na face-to-face na pagsamba sa Panginoon ay iba po ang dating, no? We can really feel the tangible presence of the Lord, and God's presence really brings peace into our heart. At napakahalaga po na tayo ay sama-sama, kapit-bisig, iisang espiritu na sumasamba sa Diyos. Ang mag-go online lang po sa atin, syempre yung po mga malalayo, yung po mga nata Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Mindanao, and of course, yung po mga nasa ibang bansa. At syempre, yung po mga medyo malayo po dito sa bayan ng Candelaria. So I encourage you to join us every Friday sa ating pong weekend worship. Kasi hindi po sapat yung once a week lang tayo na tayo po'y nagkakasama. Are you agree with that? Do you agree with that? Okay, praise God. So, muli, palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. And once again, welcome po sa lahat po ng ating po mga live viewers from different parts of the world and different parts of this nation. I declare God's blessing to manifest in your life, and whatever your very needs and very prayer, your very cry, I declare that the Lord will meet all your needs in the name of Jesus. And tonight, as we go on to the Word of God, I do believe na patuloy po na lumalawak at lumalalim ang ating pong kaunawaan sa mensahe po ng biyaya. And tonight, I'm going to discuss unto you about life under grace. Ano ba ang pamumuhay natin ngayon na nasa biyaya? Kasi lagi po tayong napagkakamalan na kapag nasa biyaya ay pwede nang gawin ang lahat ng gusto po natin. Well, we need to understand that as Christians, we must protect our belief system. Kasi tayo po ay inaasahan ng mga tao sa mundo na bilang mga anak ng Diyos na nandito po sa lupa, bilang tagalangit na nabubuhay dito sa lupa, ay they are expecting that we have a new life. Our life is different from them. Lalong-lalo na po yung ating pong pananampalataya na hindi po tayo nayayanig kapag meron pong mga dumarating na mga problema. Hindi po tayo nasi-shake, hindi po nagwo-wave, hindi po tayo nadadala ng alon, kundi we are standing firm on our foundation, on our belief. So we must protect our belief system. If we believe the right things, we can live right. But if we believe the wrong things, we will live wrong. So right believing, right thinking, it leads you to right living. Wrong thinking, wrong believing, it leads you to wrong living. Kaya nga po, nakikita sa ating pong pamumuhay yung pong tamang paniniwala po natin. Okay? Romans chapter 6 verse 11 says, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Pinapaabot po dito ni Pablo na consider
yourself. Actually, this is the reality. This is who we are now. We are dead to sin and we are now alive to God. Pakisabi nga po ninyo, I am dead to sin, I am alive to God. Okay. Nung tayo po ay wala pa kay Kristo, tayo po ay dead to sin, patay. Sabi po ng ng Ephesians chapter 2, we are dead because of our sin. Lahat po ng mga tao na hindi pa nakipag-isa sa Panginoon, hindi pa tumatanggap, kinikilala ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas nila. Hindi po nila kinikilala na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay kabayaran ng kanilang kasalanan, at hindi nila kinikilala na ang tanging kaparaanan upang sila'y magkaroon ng relasyon sa Diyos, buhay na walang hanggan, ito po yung mga taong patay. Naging patay ang tao dahil sila po'y napawalay sa Diyos dahil po sa kasalanan at wala pong relasyon sa Diyos. Many people know and believe there's God, but they do not have relationship with God. Hindi ibig sabihin na naniniwala ka na merong Diyos ay meron ka ng automatic na relasyon sa Diyos. The Bible says, the devil also believed that there's God, but he rejected God. He reject the way of God. He reject Jesus Christ. And he is enmity. He is against. He is an enemy of God. Okay? So we are dead. But now that we are in Christ, we are alive to God. Alive to righteousness through Jesus Christ our Lord. So the statement Paul made is contrast between our old selves and our new selves. Old, nung tayo po'y wala kay Kristo. New, nung tayo po'y nasa Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya, ang tanong, ikaw ba ay luma o bago? Okay. So, lumang tao kung ikaw ay wala pa kay Kristo. Bagong tao kung ikaw ay na kay Kristo. The old sinful self dies when we were united in Christ. The new creature is the righteous self created in God's image if only wants to do God's will. Yung pong bagong image, bagong creation, bagong nature na meron tayo ngayon kay Kristo, it only wants to do God's will. Yung pong luma nating pagkatao, wala po siyang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Kaya kita po ninyo, ang mga tao, bagamat alam nilang may Diyos, hindi sila sumasamba sa Diyos. Hindi sila nakikinig ng salita ng Panginoon. Para sa kanila yan, wasting time. At para sa kanila, being in the church, praising God, saying hallelujah, praise the Lord, and you are praising God and thinking about the promises of God, that is foolishness. O para sa kanila, wala namang kinalaman para sa kanilang buhay. Wala namang maidadagdag para sa kanilang ikabubuti ng kanilang buhay. Yun ang thinking nila kasi nga po, dead. They are separated. Death means separation. Kaya, ang taong patay, ang taong hiwalay sa Diyos, hindi mahalaga sa kanya yung pagsamba sa Panginoon. Hindi mahalaga sa kanya yung pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mahalaga sa kanya yung pag-share ng salita ng Panginoon. Those are people who are dead. Pero, nung ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, you have now a new nature, and that nature is the very nature of God. It wants only to do God's will. Yung pong bagong buhay, bagong nature na meron ka ngayon ay nagnanais na sumamba sa Diyos. Nagnanais na makinig ng salita ng Panginoon. Nagnanais na matuto ng mga bagay patungkol sa Diyos. At kagalakan niya na ipatotoo ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Lalo tigit ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Do you understand what I'm talking here? So, nakikita po ba natin yung kaibahan ng luma pagkatao, bagong pagkatao, patay na pagkatao, at buhay na pagkatao? So, this is our nature when we were in Christ, when we were separated from God, and now that we are in Christ.
We can no longer be at peace when we sin because our new nature opposes it. Ang isang tao na meron ng bagong nature, ang nais at ang minimithi ng nature na yan ay walang iba kundi mga bagay ng Diyos. Hindi na mapapayapa ang puso ng isang taong merong bagong buhay ng Diyos sa kanya kung siya po ay lumublob sa kasalanan. Siya po ay gumawa ng mga karimarimarim o mga bagay na hindi tama. You cannot be at peace. Why? Because your new nature, being the very nature of God, doesn't like those things. Yung pong mga bagay na dati nating ginagawa o yung pong desire ng laman natin nung tayo po'y wala pa kay Kristo ay kinadidirian na po ng ating bagong pagkatao ngayong tayo po'y nasa Diyos na. So the Holy Spirit inside us points out the disagreement between sin and our new nature. Naglalaban po yan. Kaya nga, good trip na sana yung ginagawa mo na mali, bad trip pa rin. Why? Because you are not at peace. Ngayon, kung okay lang sa iyo yung ginagawa mo, ngayong ikaw ay na kay Kristo, I doubt if there is a Holy Spirit and you have a new nature in you. Hindi po pwedeng okay lang na gagawin mo yung mga bagay na dati mong ginagawa kapag ikaw ay nasa Panginoon na. You understand me? Our nature is perfect in Christ. We are perfect in Christ. Sabihin nga natin, I am perfect in Christ. And because you are perfect in Christ, that perfect nature desire to praise God and to worship God, especially proclaiming what the Lord has done. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 28 to 29, Christ is our message. There's no other message that we are proclaiming here but the message about Christ. And Christ is our message. We preach to awaken hearts and bring every person into the full understanding of truth. Every time we preach Christ, we are preaching truth because Christ is the truth. Wala pong ibang katotohanan kundi si Kristo. At ang magpapalaya po sa sangkatauhan ay ang katotohanan. Sabi mo ni Lord, if you abide in my words, you shall know the truth. And the truth will set you free. And the truth is no other than our Lord Jesus Christ. That's why our message is Christ. So, we preach Jesus Christ to awaken hearts and bring every person into the full understanding of truth. It has become my inspiration and passion in ministry to labor with a tireless intensity with His power flowing through me to present to every believer the revelation of being His perfect one in Jesus Christ. Ipinapahayag po ng mensahe tungkol kay Kristo na ang sino mang na kay Kristo ay perpekto. He is perfect. He is righteous in the sight of God. At ipinapahayag po ng mensahe tungkol kay Kristo that we are presenting you, all the believers, pagdating ng Panginoon, you are presented to God perfect. Wow. Alam niyo, ang pinaka masaya na wala na pong kaba sa atin ay pagdating ng araw na tayong lahat ay tatayo sa harapan ng Ama. You know what? If you someday somehow ay haharap tayo sa Ama, He is holy, He is righteous, He is pure, He is nothing is impure can enter to heaven. Kaya haharap tayo lahat ngayon. We have a peace of heart and peace of mind standing before Him without condemnation in our heart because we know that in Christ we are perfectly perfect, righteously righteous. And there's no rejection in us. Yung iba, kapag hindi nila alam yung kanilang pong estado, hindi po nila alam ang kanilang kalagayan bilang mananampalataya kay Kristo, merong kaba. Alam po ninyo,
perfect love casteth out fear, the Bible says. If you receive the perfect love of God, then there's no fear in you. Kaya pagdating po natin sa harapan ng Diyos, when we gonna stand before the Father, we are smiling at Him. And there's no kaba, no? Walang kaba. Walang nervyos para sa iyo. When we stand before the Father. Kaya nga po, ito po yung sinasabi ni Pablo na patuloy na inire-reveal ng ating pong mensahe ang patungkol sa iyong katatayuan, kalalagayan bilang isang taong nakipag-isa kay Kristo. At kailangang yakapin natin yan. You must believe, and those who believe that they are righteous in Christ, then they live uprightly here on earth. Sa ating pong pamumuhay na matuwid, pamumuhay na punong-puno ng pag-ibig sa Diyos, ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon dahil nakikita ng mga tao na ito pala yung mga taong binago ng Diyos. Ito pala yung mga taong may buhay ng Diyos. Ito palang mga tao na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. So there is a difference between sinning and being a sinner. Jesus gives us a new nature. Hindi ibig sabihin na hindi na po tayo nagkakasala. Pero, ang kaibahan natin sa mga wala kay Kristo at tayong na kay Kristo ay eto. We, being a child of God, might commit sin, but we are not a sinner. You are no longer a sinner. You are righteous. Makagawa ka man ng pagkakamali, makagawa ka man ng pagkukulang, maaring meron kang nagawang hindi tama, but because you are in Christ, yung pong nagawa mong hindi tama ay hindi niya pwedeng baguhin yung katwiran mo o yung nature mo before God. You are righteous. But being a sinner is different one. Ang tao nagiging sinner hindi dahil sa gumawa siya ng mali. Kasi lahat naman ng tao nakagagawa pa rin ng mali, nakagagawa pa rin ng hindi tama. Right? Kaya lang, kung bakit sinner, yung pong tao na hindi pa nakipag-isa kay Kristo ay dahil ang kanyang nature ay hindi pa nababago. The nature of a person na wala kay Kristo ay sinner. Ang nature ng tao na kay Kristo ay righteous. So, once you are in Christ, you have a new nature, you have a righteous nature, at dahil nandito tayo sa laman, nandito po tayo sa ating pong katawang lupa, at hindi pa nababago ang ating pong isipan, nakagawa tayo ng pagkakamali. But, yung nagagawa mong pagkakamali, hindi niya pwedeng baguhin yung nature mo. Parang yung pong taong hindi pa nakikipag-isa sa Panginoon, they have a sinful nature. So yung pong ginagawa nilang mabuti, kahit anong ginagawa nilang pagpapakarelihiyoso o anumang pagsunod sa mga lituntunin ng religion, ang kanila pong ginagawang kabutihan na hindi niya pwedeng baguhin yung kanilang nature. Kaya nga po sabi ni Lord, kahit ikaw ay gumawa ng maraming katwiran, ang katwirang ginagawa mo ay parang maruming basahan. Like a dirty rugs. Kita niyo po ang difference? Ito po yung kagandahan. It's not about what you do. It's about whom you believe and who you have. Sinful nature, righteous nature. Darkness, light. So ang tao, kahit anong ginagawa niyang kabutihan, kung siya ay nasa sinful nature, hindi po siya magiging matuwid sa mata ng Diyos. Inire-reveal po, itong sinful nature, kung gumagawa man siya ng mga kalikuan, gumagawa man siya ng bagay na marumi at hindi katanggap-tanggap karimari-marim or mga bagay na
hindi tama, inire-reveal lamang po ito ng kanyang nature. Dahil yun ang nature niya eh. At tayo naman pong mga na kay Kristo, kung tayo po'y gumaganawa ng matuwid, kung tayo po'y sumasamba sa Diyos, kung tayo po'y nananalangin at tayo po'y nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon, inire-reveal nung nature natin nung ating pong ginagawa. Na ihahayag sa ating ginagawa yung tunay na nature natin. Kaya yun pong sinasabi ni Pablo na consider or reckon yourself dead to sin and alive to God, meaning dapat mong intindihin at unawain na ikaw ngayon ay slave of righteousness and you need to reveal the righteousness that you have now in Christ Jesus. So, our old self, according to Romans chapter 6, verse 6 to 12, was crucified with Jesus so that the body of sin might be destroyed. The death that Christ died, He died to sin once for everyone. And when we die to sin, we are alive to God through Jesus. We must not let sin reign in our mortal body, that we should obey its lust. Huwag nating hayaan na ang kasalanan kumapit sa laman natin. Nasusundin natin yung gusto ng laman. Yun po ang sinasabi ni Pablo dito sa Romans chapter 6. Pinapaliwanag po niya. We are free from the root that gives birth to the fruit of sin. Dito po sa sinful nature, or dito sa kalagayan nating tayo ay wala pa kay Kristo, meron pong ugat na pinagmumulan ng mga ginagawang kamalian ng tao. At ito po'y galing sa tinatawag na sinful nature, or the root that gives birth to the fruit of sin. And now that we are in Christ, we can give birth to the fruit of the new nature. Nagbubunga ng kasamaang ginagawa ang isang tao dahil sa kanyang nature. Now, ikaw naman, ako, tayo na kay Kristo, yung pong bagong nature na meron tayo, dapat nagbubunga din ng bagong nature. That is the righteousness, the holiness, and that is your relationship with God. Jesus dealt with sin by taking care of the root. He only needed to do this once by removing the root of sin and replacing it with a new root of righteousness. So ang buhay po natin sa biyaya ay hindi po pwedeng katulad ng buhay nung tayo po'y nandito pa sa sinful nature. Meron na pong kaibahan ngayon. Ang dapat po na maging mag-settle po sa mind po natin is that I am now a child of God. Now that we are in Christ, I am now a child of God. I am now righteous. I am now holy. I am now God's beloved. This is who I am. Ito po ako ngayon. Hindi na po ako yung dati kong pagkatao. Hindi na po ako yung dating makasalanang pagkatao. Kaya yun po yung inire-reveal ng mensahe ni Kristo. You are righteous, you are holy, you are accepted, you are highly favored, you are loved by God. This is who we are now in our new nature. At dahil po tayo ay bago na nilalang, kapag ang ating isipan ay umayon dito, it will produce righteousness. Acts of righteousness. Yung pong gawa ngayon ng katwiran. Hello? Now that you are born of God, now that you have the Holy Spirit in this new nature, your desire is to praise God. Your desire is to worship God. Ngayon, though the root of sin is dead and gone, dito po, sa ating pong bagong pagkatao, yung pong root, yung nature, sabihin nga natin nature. So dalawa yan ha, nature of sin and nature of righteousness. Old nature, new nature. Nasaan kayo ngayon nung kayo kinakay Kristo na? New nature.
Nung kayo wala pa kay Kristo, nasaan kayo? Old nature. Ang tawag po sa old nature ay sinful nature. Kaya yung pong tao na merong sinful nature, kahit siya naniniwala sa Diyos, at siya ay gumagawa ng mabuti, meron siyang relihiyon, kung hindi niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kung hindi niya kinilala si Kristo na siyang tagapagligtas niya, at kung wala siyang relasyon sa Diyos, nananatili siya sa tinatawag na sinful nature at walang mabuting gawa na po pwedeng mag-alis sa kanya sa kanyang kalagayang being sinful in nature. But now, those people who receive Christ believe in the finished work of Jesus Christ. Naunawaan nila na yung kamatayan ni Kristo dun sa cross ay kabayaran ng kanilang kasalanan. Naunawaan nila ng kamatayan ng Panginoong Kristo dun sa cross ng Kalbaryo ay siyang pagkalibing ng kanilang kasalanan at siyang tanging kaparaanan upang maalis ang kasalanan, at naintindihan nila na ang katwiran ni Kristo ay siyang katwiran nila ngayon. Ang kabanalan ni Kristo siya kabanalan nila ngayon. Ang pagtanggap ng Diyos kay Kristo ay siyang pagtanggap ng Diyos sa kanila ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ay siyang pag-ibig ng Diyos sa kanila ngayon. Sila'y bagong nilalang na dahil sila po'y nakipag-isa kay Kristo. Anyone is in Christ, they are new creation and they are now a child of God. They are now born of God, born in the Spirit, born again. Ibig sabihin, lahat ngayon ng kanila pong ginagawa o gagawin ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa mga bagay na mabubuti ay kalugod-lugod sa Diyos. Unlike nung sila'y wala pa sa Panginoon, yung mabuting ginagawa nila is still dirty rags in the sight of God. So kita po natin yung kaibahan. Pero, sabihin nga natin, ayan, ano po yung pero ngayon doon? Kahit ikaw ay bagong nilalang na, kung hindi po mabago ang isipan natin, because the born again is not about your mind. Your mind need to be renewed. Renewed. Yun po tinatawag na the carnal mind still remains. This means we do not have to sin if we do not want to, that we have a choice about whether or not to obey our carnal minds. Okay, listen carefully here. Mga young people at sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin. Sa ating pong kalagayan bilang nakipag-isa sa Panginoon, in our spirit, we are already new, righteous in our spirit. But, in our mind, we need to renew. We need to align our thinking to who we are in the spirit. Kasi kung hindi mababago yung isipan natin, yung buhay mo katulad pa rin ng dati. Yung buhay mo o gagawin mo, matampuhin, mapagtanim ng sama ng loob, at wala pa rin, lahat ng mga ginagawa natin dati. Kung hindi bumabago yung isipan natin, ganun pa rin yung buhay natin. Now, may epekto ba sa ating relasyon sa Diyos? Of course, the Lord loves you. It will not change, and it cannot change your mistakes, cannot change your nature. Nakatulad po ng nandito po sa sinful nature, yung ginagawa nilang mabuti, hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang nature. Tayo naman na kay Kristo, yung pong mali natin o unrenewed mind natin, hindi niya pwedeng baguhin yung nature natin. But there is a consequences of every mistakes that we do. Lahat ng bagay na hindi po natin o ginagawa natin o gagawin mo katulad nung ikaw ay nasa lumang pagkatao, ay meron pong consequences. Ang sabi po ng to be carnally minded, sabi po ng Romans chapter 8 verse 4 to 10, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. The carnal mind is enmity against God. Yung pong carnal, makalupa, makalaman na isipan ay laban sa Diyos. Kaya meron ibubunga na kamatayan, but of course not your relationship with God. The consequences. Carnally minded is death. To be carnally minded is death. Ano po yung mga death na yun? Kahirapan,
lahat ng mga bagay na bunga ng kasalanan ay po pwedeng maranasan ng isang tao if there's no changes, there's no renewal of their mind. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko rito? Ibig sabihin, kahit Kristiyano ka na, kahit ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, kung hindi mo maintindihan na dapat ma-renew yung mind mo, kung hindi aayon yung isipan mo dun sa bagay na meron ka ngayong ikaw ay nakipag-isa kay Kristo at ang pamumuhay mo'y katulad ng lumang pagkatao, mararanasan mo po yung nararanasan ng mga wala pa sa Panginoon. Nakahirapan, pag-aalala, you are worried, no? May alta presyon ka sapagkat ikaw ay mapag-alala. Walang pagbabago ng isipan. Pero, ang kaibahan ay you have a new nature. And God wants you to live the life full of, full of joy, full of peace, full of gladness, and a life that is plenty. Yung pong tinatawag ng Panginoon na I have come to give them life, life abundantly. Life that is nothing missing, nothing lacking. So, gusto mo ba nating maranasan ang buhay dito sa lupa na katulad po ng sa langit? We need to renew our mind, aligned to the Word of God. A carnal mind is set against God's Word. A spiritual mind lines up with it. So, hindi mararanasan ng isang tao, ang isang mananampalataya, ang buhay langit dito sa lupa kapag meron po siyang carnal mind. That's why we need to renew our mind. At ang isa pong mananampalataya ay nananatili sa buhay ng katulad ng hindi mananampalataya if they choose to live in a wrong way. When we are born again, God restores our right to choose whether or not to sin. What is left over is our carnal mindset. We renew our mind through the Word. So, paano ma-renew ang mind ng isang mananampalataya? Through the Word. Kaya napakahalaga po yung patuloy na pakikinig. Without hearing the Word of God, your mind cannot be renewed. Kailangang mabago ang isip ng tao. Hindi pwedeng malinis ang isipan ng tao ng anumang bagay kahit ligo ka ng ligo araw-araw. Kahit ano pang ilagay mo sa mukha mo, hindi mababago ang isipan mo sapagkat walang makapagbabago sa isipan ng tao maliban sa salita ng Diyos. Ako po ay nalulungkot na marami pong mga mananampalataya, they have no time for God's Word, and yet they have a lot of time in their Facebook. They have a lot of time. They have a lot of wasted time. You know, you have to be intentionally hear God's Word. Minsan nga, ayaw ng diablo na na tayo po'y nakikinig. Ngayon, kung hindi niya tayo mapigilan, kung makikinig ka, ay kanyang sisiguraduhin wala kang maintindihan. No? Sino dito sa inyo yung present lagi sa church pero walang naintindihan? You cannot grow. A person will not grow even though you are present always. Ba't hindi nababago buhay mo? Ba't parang mainitin ka pa rin? Bakit parang aburido ka pa rin? Bakit parang hindi mo pinapaniwala ng mga salita ng Panginoon? Lagi ka naman sa church. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo nagsisink in yung pong mga kanyang naririnig. Kaya napakahalaga na hindi ka lang pumunta sa church, kundi inunawa mo, naintindihan mo, pinaniwalaan mo, at itinago mo sa puso mo ang bawat salitang iyong narinig. At para ito'y tumubo at hindi maagaw ng kaaway at maatake mo pa ang diablo, kinakailangan ito ipinapahayag. Ang pananampalataya po'y ipinapahayag. Sabihin nga natin, ang pananampalataya ay ipinapahayag. Ibig mo sabihin, what you believe, you have to speak.
speak what you believe. Speak God's word. And I tell you, this is the very desire of God for every one of us. Ang maranasan natin ang buhay ng katulad ng sa langit dito sa lupa. You gonna experience life heaven here on earth. So, sabi po, we need to nourish our spiritual mind. We must receive the incorruptible seed of God's word. Receive it. As goes our mind, so goes our life. Sabi po ng Proverbs 23 verse 7, as a man think in his heart, so is he. Ano po iniisip ng isang tao? Nakadepende po kung ano po yung kanyang laging naririnig. Alam po ninyo, napakahalaga po yung napapakinggan. Alam mo kung bakit maraming doubter, kung bakit maraming pong mga warrior, at maraming pong mga takot, nag-aalala palagi. Ito po yung nanggaling doon sa kanilang naririnig mula sa labas. Nakikita nilang kanilang sitwasyon. Nakikita nilang mga nangyayari. Nakikita nila o nararamdaman po nila. Alam nyo, ang daming kalaban ng salita ng Diyos na kahit narinig mo, kung meron ka namang naramdaman na laban doon sa narinig mo, mas madaling paniwalaan yung naramdaman mo. Mas madaling paniwalaan yung sitwasyon. Kaya napakalaki pong kalaban nito, and the devil always want to do something to for you to give doubt to the Word of God. Kaya nga po napakalaga yung patuloy na nakikinig ka upang nang sa ganon, sa pakikinig mo at pagtanggap mo, mag-sink in yung salita ng Diyos, then the Word of God that you receive will destroy those doubt, will destroy those fear in your heart. At mararanasan mo ang buhay na ganap at kasiya-siya dito sa lupa na siyang minimithi ng Diyos at nais ng Diyos para sa iyo, para sa akin at para sa atin lahat. Amen? Oh, glory, hallelujah. So this is life under grace. Life under grace is renewing your mind, aligning to who you are in the inside of you, in your spirit. You are now righteous, you are holy, therefore you have to live uprightly according to your new nature, according to your new created being, according to who you are. You are born of God, and those who are born of God, your new nature, love to praise the Lord, love to give glory to God, love to hear the Word of God. Your new nature has faith in God. Grabe ang pananampalataya ng iyong bagong pagkatao sa Diyos at paniniwala niya sa salita ng Panginoon. Ang problema, it will affect your mind or it will affect your life, those negative things, if your mind is not renewed. Kaya napakalaga, you need to renew your mind. Sabi mo nga sa katabi mo, renew your mind with the Word of God. With the Word of God. Kasi hindi po pwedeng mabago ang isipan ng tao kung walang salita ng Diyos. Kaya napakalaga na tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi mababago ang isipan mo kung ang lagi pakinggan ay yung pong chinichismis ng kapitbahay mo. Yung mga bagay na nakakatakot, yung mga bagay na, oy, sinabi ni ganito, ganito ka raw. O, panguraw ang ilong mo. Ba't mo paniniwalaan? Hindi naman pangu yung ilong mo. Diba? O yung sabi ng ganito, ganito raw yung amoy mo, ganito raw yung ano mo. Lahat ng pangit ay pwede niyang ibato sa iyo. So instead of hearing those, hear the Word of God. Diba? Kaya minsan nagagalit tayo Minsan nagkakaroon ka ng retaliation, nagkakaroon ka ng paggiganti, magsasalita ka rin ng masakit. Amen? So, hindi natin namamalayan ang demonyo, pinagbubuksing na pala kayo. So, renew your mind. So, this is our life under grace. Life with a renewed mind, aligned to the Word of God. Sabihin nga natin, I am righteous. I am
I am holy. I am perfect. I am God's beloved. I am forgiven. I am accepted. I am a child of God. I am the dwelling place of the Holy Spirit. And I will praise the Lord as long as I live. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God.